Patuloy po tayo sa pagpupuri sa atin pong Diyos. Ang nais ko, Panginoon, ay sambahin ka. Ang nais ko ay papurihan ka. Yes, O Lord. Habang nakataas po ang ating pong mga kamay, bilang pangako po sa atin pong nag-iisang Diyos, ang nais ko, purihin ka, Jesus. ang nais ko, minsan pa po, sa pinakamalakas na tinig ng bawat isa, bilang pangako sa atin pong Diyos. Ang nais ko, hallelujah. Mula po sa kaibuturan ng ating mga puso, ang nais ko, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, lubos. Sa pagkakot sa problema,
feet. Ang nais ko. Yes, oh Lord. Yes, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Hallelujah. Ang nais ko'y purihin ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Father. Let us open our mouth and let us declare the goodness, the faithfulness of our Lord Jesus in our lives. Let us declare His kindness, His mercy, His grace that never fails, His love. Hallelujah, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa patangyong biyaya. Marami pong salamat sa patangyong pag-ibig upang kami, Panginoon, ay makatayo. Sa patangyong pagmamahal, Panginoon, upang kami ay humarap sa iyo, Panginoon, upang pag-alayan ka ng pinakamataas na papuri, ng pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati. Marami pong salamat sa iyong kahabagan, sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Nararapat na bigyan ka ng pinakamalakas na papuri, ng pinakamataas na pagsamba, ng pinakamalakas na pagpalakpak sapagkat mabuti ka pong Diyos sa aming pong mga buhay. Salamat, salamat, salamat sa umagang ito, Panginoon. Ang dalangin po namin sa pag-aaral namin ng iyong banal, buhay at makapangyarihang salita. Mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Buksan mo po ang aming pong tainga, buksan mo ang aming puso, Panginoon, upang marinig po namin ang mensaheng nagmumula po sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong banal na salita, matuto po kami, ma-correct, ma-enlighten, Panginoon, ma-empower. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, kami po ay mapapalakas. Kami po ay ma-encourage, Panginoon. Hayaan mo sa pag-aaral po namin, manguna ka, mangusap ka, Panginoon. At ang dalangin po namin ng banal na Espiritu ay manguna at bumaba sa amin pong kalagitnaan. Holy Spirit, inaanyayahan ka po namin. Kumilos ka, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. And Lord, we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, samahan mo po kami katulad ng panalangin po ni Moses, Panginoon, kung hindi ka po namin kasama, hindi na lamang po kami tutuloy. Kaya sa pag-aaral po namin ng iyong salita, hayaan mo na ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang madakila sa pagsamba po namin ngayong umaga. At maingat po namin ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri pagkat walang ibang karapat-dapat kung hindi ang nag-iisang Diyos na siyang tumubos at nagbigay ng buhay para sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, and we declare that Jesus is Lord over our worship healing service. We declare that Jesus is Lord over our lives. And we declare that Jesus is Lord over the message. We praise you, we glorify your name, we lift your name on high. And ngayon pa lamang, Lord, ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming makapangyarihang Diyos, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sige po, kamayan po natin yung ating pong mga katabi. I-welcome po natin sila sa presensya ng ating Panginoon ngayong umaga po na ito. Praise the Lord. Salamat po sa ating pong Worship Arts Network. Makakaupo po ang bawat isa in the presence of the Lord.
Ayan, let us settle na po sa atin pong sa mga seats po natin as we study the Word of God and as He reveal yung characteristic po niya sa atin pong mga buhay this morning. Bago po ang lahat, pagbati po sa bawat isa, in behalf po ng atin pong Spiritual Director, Bishop Brother Eddie Villanueva, at sa ngalan po ng atin pong Municipal Pastor, Pastor Michael S. Pastrana, na ngayon po ay naroon po sa Bunlo para po JIL Worship Healing Service po natin sa Bunlo, Bukawi, Bulacan, para po sa anointing of oil. So binabati ko po ang bawat isa ng isang maganda, mapagpala, sabi nga po ni Brother Eddie, makasaysayang araw sa bawat isa po sa atin. Sige po, ngitian nyo nga po yung inyong mga katabi. Pakita nyo po yung inyong mga magagandang mga kasuotan at magagandang mga ngiti. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Lord for keeping us mula po sa isang buong linggo hanggang sa narito po muli tayo upang mag-aral po ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Meron po ako isang narinig na statement, ang sabi po niya, the Bible is the authority, the only book that God wrote. So it contains 66 books, 39 books sa Old Testament, and 27 books in the New Testament. Pero makikita po natin na ang Biblia, kahit iba-iba yung mga writer, kahit iba-iba yung sumulat, kahit iba-iba yung pagpapakilala kung sino ang Panginoong Jesus, laging merong harmony. And that is because of the Holy Spirit na sumasama sa bawat mga writer po na yon. And in the Bible, God speaks. It is His Word. So when we come together, kapag tayo po ay nagsasama-sama through fellowship, through life group, through worship healing service, we don't come together para po pakinggan yung sinasabi ng tao. Hindi po tayo nagsasama-sama para pakinggan po yung sinasabi ko. Hindi po tayo nagsasama-sama para pakinggan po yung sasabihin ng nagtuturo. We come here, we gather for us to hear God speak. So ngayong umaga po na to, wala pong ibang magsasalita. Ako po ay vessel lamang, daluyan lamang ng buhay at banal na makapangyarihan salita ng atin pong Diyos. Hayaan po natin na sa umaga pong ito, marinig po natin ang tinig ng Diyos sa atin pong kalagitnaan. Sisimulan ko po yung atin pong pag-aaral in Exodus chapter 3 verse 14. Ang Exodus chapter 3 verse 14, ang atin pong title, Unlocking the I Am the Vine in the Gospel of John. At ang atin pong key verse, it can be found in John chapter 15 verse 1 to 17. So in Exodus chapter 3 verse 14, is the story of Moses in the burning bush. Naalala po natin yung story ni Moses nung siya po ay nasa burning bush na may nag-aapoy na hindi po niya alam kung paano ito papatayin, kung paano po ito mawawala. So in Exodus chapter 3 verse 12 to 13, ang sabi po dito, God answered, I will be with you. And this is your sign that I am the one who has sent you. Ito po yung storya kung saan si Moses ay tinawag po ni Yahweh. Yahweh pa po siya dahil ito po ay sa Old Testament. So nung tinawag po si Moses, ang sabi po niya, saglit lang. Siguro in paraphrasing po, paano ko po kayo ipapakilala sa Israel? Hindi po namin kayo kilala, hindi po namin alam kung anong pangalan po ninyo. So ang sabi po ng Panginoon, I will be with you and this is your sign that I am the one who has sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. But Moses protested. In verse 13, if I go to the people of Israel and tell them, the God of your ancestor has sent me to you, they will ask, what is His name? Then what should I tell them? Paano ka namin ipapakilala? Paano ko sasabihin na ako ay sinuko ng Diyos? So ang sabi po ng Panginoon, in Exodus chapter 3 verse 14, God replied to Moses, I am who I am. Says this to the people of Israel, I am has sent me to you. Ang sabi po dito, I am who I am. Ako nga ay si ako nga. I am who I am. Ako nga ay si ako nga. The phrase I am states that God is powerful. Hindi po niya sinabing ako ang Diyos. Hindi po niya sinabing ako si Yahweh. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Hindi po niya yung sinabi. Ang sabi po niya, I am who I am. Sa Tagalog, ako ay si ako nga.
So the phrase I am states that God is powerful, ang Diyos ay makapangyarihan, at hindi siya dependent, at hindi po dependent ang kanyang existence dun sa mga bagay at sa mga tao sa kanyang paligid. It also ito din po ay nagsasabi na ang Panginoon, ang Diyos po natin ay Diyos noon, Diyos sa mga susunod na panahon. That God always was, God always is, and always will be. So that is in the Old Testament. Accordingly, in the New Testament, ang Panginoong Jesus nang siya po ay, it can be found in the book of John, nang siya po ay tinatanong at kailangan niya magpakilala, kailangan niya i-introduce yung kanyang sarili. In the same way, Jesus made and introduced Himself in the 7 I am statement in the Gospel of John. At isa po doon yung i-unlock po natin yung I am the vine na kanyang pagpapakilala dun sa mga tao in the New Testament. So yung mga testament po ng atin pong Panginoong Jesus, lahat po ito, it complements Jesus' miracles. Nagpapakilala po siya, gumagawa po siya ng himala na nagko-complement dun sa pagpapakilala po niya. So meron po tayong 7 statement. Dadaanan po natin yung 6 na statement po na yon na I am. At yung pang-7 po, dun po tayo maglilinger. Dun po natin hayaan na mangusap sa bawat isa po sa atin kung ano po ang mensahe ng Lord na ibibigay sa atin pong kalagitnaan. Una po, daanan lang po natin ng mabilis as part of our introduction. The first one is, I am the bread of life. I am the bread of life. And ito po ay nasa John chapter 6 verse 35. Jesus replied, I am the bread of life, and whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Kailan po sinabi at pinakilala ng Panginoong Jesus na I am the bread of life? Ito po ay sinabi ng Diyos, ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus pagkatapos po niyang maghimala na pakainin yung libo-libong mga tao. The statement of Jesus connects the miracle of the loaves and the fish to the significance of His life purpose. Na ang Panginoong Jesus po ay pumunta dito po sa lupa upang magbigay po ng, ano po sabi dito, bread of life. Yun po yung kanyang purpose. At ang sabi po, those who will trust Him will never be hungry. Meron na po ba tayong sitwasyon na nakita po natin at pinabayaan po tayo ng Panginoong Jesus na wala po tayong makain? No, amen. Sa bawat isa, lagi po nating nararanasan, ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos ang nagkakaloob. Ang Diyos ang nagbibigay. And those who will trust Him will never be hungry, but Jesus came not just to satisfy yung physical nourishment po natin. Ang Panginoong Jesus, although ang pakilala po niya, I am the bread of life, pero hindi lamang po yun ang dahilan kung bakit po siya pumunta dito sa lupa. It is also, therefore being said, that the Jesus who is the bread of life is also the one who sustains life and give us eternal life. Hindi lang po busog ng pangangatawan, hindi lang po pagkakaloob ng lahat ng ating pong kailangan ng pagkain, kung hindi higit sa lahat, ang Panginoong Jesus po ay pumarito upang magbigay po ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, I am the light of the world. Paano po pinakilala ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili? Sinabi po niya in John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Can we imagine po kung paano po tayo maglalakad or kung paano po tayo nasa isang kwarto na madilim at wala po tayong makita? No, syempre po, kahit hanapin natin ang hanapin, yung hinahanap po natin sa kwarto po na yon, wala po tayong makikita dahil nga po madilim. No? Saglit nga lang po natin ipikit yung mata po natin. Hirap na po tayo. So how much more kung wala pong kaliwanagan sa atin pong mga buhay? And symbolically, sinabi ng Panginoon, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng mundong ito. Ako ang liwanag ng mundong ito. Kung tayo po ay hindi tinawag ng Panginoon, kung tayo po ay nanatili sa kadiliman,
hindi po natin makikita at masisilayan ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kaya salamat po sapagkat tinawag niya po tayo mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. From the darkness to light. So tinawag niya po tayo mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At ang pangako po niya, those who follow Jesus, para daw po tayo mga travelers, para daw po tayo mga manlalakbay, who follow the light in a dark night. You shall not walk in darkness, but have the light of life. The light shows na makikita po natin that we could see, and yung ilaw po na yon na nagmumula po sa Panginoon, it will guide our step. Hindi na po tayo mahihirapan, hindi na po tayo madidiliman, sapagkat ang Panginoong Hesus, ang ilaw po ng sanlibutan ito. Ang ilaw po ng atin pong mga buhay. And yung pangatlo po, ang sabi po dito, I am the door. I am the door. John chapter 10, verse 9, yes, I am the gate. Those who come in through will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. Alam niyo po, sa Old Testament po pala, yung mga pinaglalagyan po ng mga sheep, nakadikit daw po pala yon sa loob ng bahay. So para makapunta ka dun sa mga sheep, kailangan mong pumasok muna sa loob ng bahay. So ganun daw po pala yung style ng mga nag-aalaga ng sheep in the Old Testament. It would be hard to find a more powerful and contrasting analogy. Alam niyo po, sinabi po ito ng Panginoong Hesus nung mayroon pong isang tao na kinik out po siya ng religious leader. So nung pinaalis po siya ng mga religious leaders. So yun po yung pangyayari kung saan sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang door, siya ang gate. So it was explicitly clear that He is the only means para po tayo ay makarating sa Ama. Wala pong ibang paraan, wala pong ibang sitwasyon, wala pong ibang mga tao yung magiging gateway po natin para makapunta sa langit. Alam po natin yon. And if we will go back to the history, ang sabi po doon, in the Philippine history, as the Spaniards came sa atin pong bansa, nung dumating po ang mga Espanyol, isa po sa mga itinuro po nila ay ang indulgence, indulhensya. Sino po yung familiar sa indulhensya? Ang sabi po ng mga priors, ng mga praile during that time, makakapasok ka lang at mapupunta ka lang sa langit kung magbibigay kayo ng indulhensya. Ano po yung indulhensya? Kailangan mong tumulong sa mga mahihirap. Kailangan mong tumulong sa simbahan. Kailangan mong magbigay sa simbahan. That is the only way para makapasok ka sa langit. Yun po ang tinuturo before. Pero salamat, in John chapter 10 verse 9, pinakilala po ng Diyos, pinakilala po ng Panginoong Hesus na ako lamang ang daan. Ako lamang ang paraan upang tayo po ay makapunta sa langit at makaparoon sa atin pong Ama. Pang-apat po, I am the good shepherd. I am the good shepherd. In John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Not only does Jesus claim that He will be a better guide and protector, sinasabi din po ng atin pong Panginoong Hesus na siya ang good shepherd. At kahit kailan po, di po tayo pinabayaan ng good shepherd na meron po tayo sa atin pong mga buhay. Amen? Amen. Mabilis lamang po in number 5, I am the resurrection and the life. In John chapter 11 verse 25, Jesus told her, I am the resurrection and the life, and anyone who believes in me will live even after dying. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus nung nagpakilala po siya. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito po ay nangyari following ng pagkamatay po ni Lazarus. Following the death of Lazarus, yung kanya pong matalik na kaibigan. Kung mapapansin po natin dito, hindi po sinabi ng Panginoon na I will bring about the resurrection o nadadalhin ko ang muling pagkabuhay. Hindi po niya sinabi na dadalhin ko ang muling pagkabuhay. Hindi po niya sinabi na dadalhin ko ang buhay. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, na siya po ang buhay at muling pagkabuhay. At dun pa lang po sa statement po na yon,
power, kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus ay makikita na po natin. Siya po ang buhay at ang resurrection. At hindi lamang po yun makikita in the story ng muling pagkabuhay ni Lazarus, kung hindi po sa atin pong mga buhay, even in the present times, even sa atin pong kasalukuyang pamumuhay, nakita na po natin kung paano po mula po sa atin pong pagkalugmok, muli po tayong ibinangon. Hindi lamang po literally, pero ibinangon po tayo ng ating pong Panginoong Jesus mula po sa atin pong pagkakalugmok, sa maraming mga problema, sa maraming pong mga struggles ng buhay. And in number 6, I am the way, the truth, and the life. In John chapter 14, verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Ito po yung paalala, ito po yung pagpapakilala ng ating pong Panginoong Jesus. Not because of the religious leaders in the Old Testament, hindi po sa pamamagitan ng mga leader, kung hindi sa pamamagitan ko lamang, sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makapaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Last po, number 7, I am the true vine. In John chapter 15, verse 4, mula po dun sa pagpapakilala ng ating Panginoong Jesus, from number 1 to number 6, in number 7, I am the true vine. Isa pong bagay na pwede po nating makita dito is yung humility ng ating pong Panginoong Jesus. Bakit po niya sasabihin or babanggitin, ihahalin tulad yung kanyang sarili sa vine? Sa vine. Ang sabi po dito, one who has been already described as life, light of the world, guide home, door to eternal life, resurrection, the life, the way, and the truth, is pleased to speak of himself with low and humble comparisons to a vine. Sa huli pong pagpapakilala ng ating Panginoong Jesus, na ipakita po niya yung kanyang kababaang loob sapagkat inihalin tulad po niya yung kanyang sarili sa vine. Ano po yung Tagalog ng vine? Ano po ang Tagalog ng vine? Ano po yung Tagalog ng vine? Okay, ang sabi po dito, grapevine in the Old Testament, alam niyo po kung mapapansin po natin, inihalin tulad po ng Panginoong Jesus yung kanyang sarili dun sa mga abot tingin ng mga tao. Yung sa mga nakikita po nila, bread of life, door, ano pa po? Light. Po, I am the vine. Paano or bakit inihalin tulad ng Panginoon yung kanyang sarili sa vine? In Numbers chapter 13 verse 23, kung babalikan po natin, when they came to the valley of Eshcol, they cut down a branch with a single cluster of grapes so large that it took 2 of them to carry it on a pole between them. They also brought back samples of the pomegranates and figs. Napaka-relevant po ng vine, napaka-relevant po ng grapes, ng grapevine in the Old Testament. Bakit po? It was during the time na umalis po ang mga Israelites sa Egypt at papunta po sila sa Promised Land. So, nung time po na kailangan pong magtingnan, no, yung lugar po na yon, yung Promised Land, ay nakita po ng mga tao na yun pong cluster of grapes na napakalaki, na 2 tao yung kailangang bumuhat para po mabuhat po nila. Pangalawa po, in Deuteronomy chapter 6 verse 11, the houses will be richly stocked with goods you did not produce. You will draw water from cisterns you did not dig, and you will eat from vineyards and olive trees you did not plant. Ito po ay pangako sa mga Israelita nung panahon po na inalis po sila sa Egypt at papunta po sila sa lupang pangako. Kung saan sinabi po na pupunta kayo doon sa lugar na may mga tanim na kahit hindi kayo nagtanim. Na may mga tubig na kahit hindi nyo kailangan magbungkal. Yun po na yung naging pangako ng atin pong Diyos sa mga Israelita. Kaya naman, hindi ko lang po na-search, hindi ko lang po nasama yung picture. In the Ministry of Tourism ng Israel,
sa ministry ng tourism po ng Israel, makikita po natin doon yung dalawang lalaki na may hawak po ng grapes. So ganun po kahalaga yung grapevine po sa mga Israelites. So ganun po ito kahalaga. Kaya po even in the logo of their Ministry of Tourism, nakita po doon yung grapevines at yung vineyards. So, both in history and agriculture, naging malaking bagay po ng grapevine. At yun din po yung dahilan kung bakit po yung metaphor na ginamit ng Panginoong Jesus, ay sinabi po niyang, I am the true vine. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, sabi ng Panginoong Jesus, siya daw ang puno ng ubas. Sino po dito ang mahilig po sa grapes? Kaso mahal na po yung grapes po ngayon, no? Mahal na. So, yun po yung sinabi niya. The vineyard was central. Ito po ay central sa life at economy ng Israel. So, that's why, doon po inahalin tulad ng Panginoon, yung kanya pong sarili. Yun po yung metaphor na kanya pong ginamit. The centrality of vineyards sa buhay po ng mga Israelita ay comparison din po sa centrality or sa pagiging sentro ng Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Kung paano pong ang mga Israelita, center po ng buhay po nila, ng life po nila, ng agriculture po nila, ang vineyard, ang ubasan, ganun din po ang Panginoong Jesus na dapat ay sentro din daw po ng ating pong mga buhay. Sino pong nakapunta na sa San Juan para mag-pick ng grapes? Yan. So, di po ba sa San Juan sa La Union, doon po pwede kang mag-pick. Lahat ng makukuha mo, hindi yun libre. Babayaran mo yon. So, at the end of that, pag nakakuha ka na, kikiluhin yon para bayaran mo. So, ganun po yung itsura ng grape vineyard doon sa Israel. At ngayon po, ang sabi po ng ating pong tema, Christ's sustenance is the answer, becoming fruitful Christians. Yung binanggit po pala natin, introduction pa lang po pala yun. So dito po, makikita po natin na sabi po dito, Christ's sustenance is the answer, becoming fruitful Christians. Ito po ang tema natin for the month of January. At ang atin pong theme verse ay John chapter 15, verse 4. Nandyan po ba yon sa atin pong presentation? Sige nga po, basahin po natin ang sabay-sabay. In John chapter 15, verse 4, ESB, Abide in me. Ito po ang paalala ng atin pong let God bless the reading of His Word. Ito po ang paalala ng banal na kasulatan. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself. Meron po bang tumubo na bunga na hindi po, wala po sa puno? Meron po ba nun? Wala po. So kailangan magbubunga lamang or magkakaroon lamang ng bunga kung ito ay nakaangkla sa puno. So kailan po ito sinabi ng ating pong Panginoong Jesus? Kung babalikan po natin in the context of time of John chapter 15, verse 4, sinabi po ito ng Panginoong Jesus nang siya po ay malapit na pong ipako sa krus. Nang siya po ay malapit na pong ipako sa krus. The context of time, in John chapter 15, verse 4, aware po ang Panginoong Jesus na siya ay ipapako sa krus. Aware po ang Panginoong Jesus na iiwan niya na yung kanyang mga disciples. Aware po ang Panginoong Jesus na mamawalay na po siya dun sa mga disipulo. Kung kaya't ginamit niya po ang metaphor na I am the true vine upang i-remind po ang bawat mga disipulo, ang bawat mga followers, ang bawat mga tagasunod po niya na wala man ako, umalis man ako, lumisan man ako, mamatay man ako sa krus ng Kalbaryo, but you should remain in me and I in you. So He is instructing them on how to maintain a spiritual connection. Sabihin niyo nga po, spiritual connection. Ayan. So spiritual connection with Him despite His absence. Abiding highlights the importance of continuous connection with God
not just one-time acceptance of Jesus Christ. Totoo po yun. True enough na tayo po nung time na tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas po natin, hindi po ibig sabihin na, ay okay na ako. Hindi po ibig sabihin na, ay okay na, tinanggap ko na ang Panginoong Jesus, babalik na ulit ako dun sa dati kong pamumuhay. Ay tinanggap ko na ang Panginoong Jesus, yun lang naman yung sinabi eh. Yun lang naman, believe in your heart that Christ, na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Yun lang naman pala yung sinabi, o okay na ako. Okay na ako kasi tinanggap ko naman ang Panginoong Jesus. Pero hindi po yun. Kung ganun lang po kadali, hayahay lamang po ang buhay po natin. Di po ba? Kung ganun lamang po kadali, baka po lahat na lang tumanggap sa Panginoong Jesus. Pero ang sabi po dito, ang spiritual connection po natin sa ating Panginoong Jesus is not just one-time acceptance of Jesus Christ. Hindi lamang po magsa-start o magsisimula at mag-e-end dun sa pagtanggap po natin sa Panginoong Jesus. Ito po ay continuous process, continuous connection with God. Jesus is the vine and the branches represent His believers who must remain connected to Him to bear fruit. Para daw po tayo ay mamunga, para daw po tayo ay magbunga, ang kailangan daw po, we should remain doon po sa pinagmumulan ng bunga. In the language po ng New Testament, ang abide in me also state that you should stay, you should continue, you should dwell. So Jesus meant, nung sinabi po niyang, abide in me and I in you, ang sinasabi po pala ng Panginoong Jesus, stay in me. Stay in me, continue in me, keep me for your dwelling. So therefore, abiding in God, abiding in Jesus is a lifelong extension of encountering Jesus. Abiding in Jesus, pakita po natin dito, meron po isang author, Christian author, ang sabi po ni John Piper, abiding in Jesus means staying vitally connected to the life-giving, power-giving, fruit-producing branch, namely Jesus. Wala pong iba. Wala pong ibang nagbibigay ng power, wala pong ibang nagbibigay ng kapangyarihan, wala pong ibang nagbibigay ng buhay, wala pong ibang nagtutulong para po tayo ay mag-bear ng fruit kung hindi po ang atin pong Panginoong Jesus. And abiding in Christ, true, paano daw po tayo mananatili sa atin pong Panginoong Jesus? Tatlong bagay po. For us to abide in Christ, napaka-simple lang po nito, napaka-basic lang po nito, pero napakahalaga, napaka-relevant, napaka-importante. And sometimes, these three, ito po yung nakakalimutan pa po natin. Sometimes, yung mga simpleng bagay, yun pa po yung mga nakakalimutan po natin. At yung tatlong bagay po na to, abiding in Christ, number one, through prayer. Paano po ba lagi ko pong sinasabi, sabi ko po sa mga youth, nung mga nagkakaroon po kami ng youth service, you can't know someone if you don't spend time with that someone. Hindi mo makikilala ang isang tao kung hindi ka nagsispend ng oras sa kanya. For you to know someone, you must give time. Dapat may quality time. Dapat nagbibigay ka ng oras. For you to enjoy the personhood or the characteristic ng tao na gusto mong makilala, kailangan nagsispend ka ng time sa kanya. Amen? So kaya yung mga mag-asawa po dyan, dapat nagsispend pa rin po tayo ng time sa asawa po natin. Dapat, meron pa din po tayong quality time. So, ganun din po. Even sa atin pong mga kaibigan, even sa atin pong churchmates, if we want to know them, we should spend time with them. True also, if we want to know Christ, if we want to know Jesus, we should spend quality time sa ating pong Panginoong Jesus. Amen or no amen? Amen. Kung nais po nating higit pang makilala ang Panginoong Jesus, tayo po ay dapat na mag-spend sa Kanya ng oras sa pamagitan po ng atin pong pananalangin. Siguro po nagsiselos po ang Panginoong Jesus kapag po tayo ay nakikipag-usap ng matagal dun sa mga kakilala po natin, sa mga nakapaligid po natin. Yet pag sa Kanya po, yung amen po natin kinabukasan na.
Siguro po nagsiselos ang Panginoong Jesus kapag tinatimeran po natin yung atin pong prayer, yung atin pong pananalangin. Oh Lord, okay na yan. Mahaba-haba na po yan kaysa kagabi. Kagabi po mga 2 minuto lang. Ngayon nag-extend naman po ako, mga 5 minutes na po. So, ang prayer daw po, ang Panginoon daw po, nagde-desire siya na tayo pong mga followers niya, mga disciples niya, ay makasunod or makipag-usap po sa Kanya. God desires for His people to speak with Him, casting their cares upon Him. Because He is the giver of good gifts. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, He asks His children na tayo po yung Kanyang mga anak, tayo po yung Kanyang mga disciples, tayo po yung Kanyang mga followers. So, ang Kanya pong paanyaya, ano man ang inyong mga prayer items, ano man ang inyong mga prayer request, lumapit lamang po tayo sa Kanya at handa po siyang makinig. Sa pamagitan po, lumapit po tayo sa pamagitan po ng panalangin may pasasalamat. Pananalangin may pasasalamat. Alam niyo po, kung iisipin po natin, napakabuti po ng Panginoong Jesus. Meron po yatang isang old movie. Ang sabi po doon, di ko na po matandaan, ngayon ko lang po naisip, ang sabi po ng bata, doon sa kanyang lola, nakausap po niya, Lola, hindi ba napapagod ang Panginoon na makinig sa bawat mga taong nananalangin sa Kanya? Paraphrasing po, hindi ko na po maalala kung ano po yung exact words na sinabi po ng bata po na yon. Pero sometimes, yun din po yung siguro questions ng mga bata na hindi ba napapagod at hindi ba nabibingi ang Panginoong Jesus na ang dami-dami, billion people, yung nananalangin po sa Kanya. Di ba siya napapagod na marinig, na makinig dun sa mga prayer na yon? Dahil sa kabutihang loob ng ating pong Panginoong Jesus, at dahil siya po ay makapangyarihan, salamat kasi po, bawat panalangin na mayroon po tayo ay pinapakinggan po niya. Bawat panalangin, actually minsan nga po, hindi nga po tayo nananalangin na binabanggit po natin yung salita eh. Madalas nga po, ang panalangin po natin, hindi po through words, kung hindi dun sa mga bagay at dun sa mga panahon na humihikbi po tayo na hindi po nakikita ng mga taong nasa paligid po natin. At sabi, yun daw po yung pinakamaingay na panalangin na mas higit na naririnig ng Panginoong Jesus. Amen? So through prayer, we should abide in Christ sa pamamagitan ng panalangin. At ang paalala po sa atin ng Panginoong Jesus, hindi ka inconvenient. Hindi ka sagabal or hindi ka istorbo sa Panginoong Jesus kapag ikaw ay nananalangin. Diba, napakasarap pong marinig sa atin na sinasabi ng Lord na pag nananalangin ka, hindi ka ano sa akin, hindi ka istorbo sa akin, hindi ka inconvenient sa akin. Nakikinig ako kahit dun sa pinakamahihinang panalangin mo na minsan wala nang salita na maipantay sa nilalaman ng puso mo. Salamat po sa Panginoong Jesus. Pangalawa po, how do we abide in Christ? Through the Word. Jesus explains that abiding includes being immersed in God's Word. Sabi po niya in John chapter 15, verse 7, letter A, if you abide in me and my words abide in you. If you abide in me and my words abide in you. Katulad po ng binanggit ko po kanina na ang salita po ng Diyos ay napakamakapangyarihan. At salamat, dahil tayo po ay malayang nakakabuklat ng ating pong mga Biblia. Ngayon po sa ibang bansa, pinagbabawalan na po silang magbuklat ng Bible. Ngayon po sa ibang bansa, hindi na po sila malayang nakakaawit. Hindi na po sila malayang nakapagtataas ng kamay. Hindi na po sila malayang nakakapag-gather at nakakapag-fellowship. Pero tayo po, dito po sa Pilipinas, malaya pa rin po tayo na makapakinig ng salita ng Diyos. Malaya po tayo makapag-life group. Malaya po tayo makapag-fellowship. Malaya po tayo sa atin pong pagpupuri at pagsamba sa atin pong Diyos. At salamat dahil may iniwan po siyang love letter para sa bawat isa. At yun po ay ang kanyang salita. Studying the Bible helps us know and love God more. Sa pamagitan po ng pag-aaral po natin ng Biblia, ng banal na kasulatan, ng Scripture, mas nakikilala po natin ang ating Panginoong Jesus. Kung paano pong pinakilala po niya sa libro in the Gospel of John,
kung paano niyo pong pinakilala yung kanyang sarili, doon po natin din nakikita sa pag-aaral natin ng banal at buhay at makapangyarihang salita ng Diyos na ay oo nga. At true enough, yung kanyang characteristic, yung characteristic ng ating Panginoong Jesus, hindi po siya nagdaramot na iparanas po sa atin yung mga karakteristik po niya na yon. Hindi po siya nagdaramot na iparanas po sa atin through our experience na ang Diyos, ang Panginoong Jesus na kilala po natin ay Diyos na sumasagot ng panalangin. Diyos na naghihimala, Diyos na nagkakaloob, Diyos na nagtatanggol, Diyos na nagpapala, Diyos na nagbibigay ng proteksyon, Diyos na gumagabay. At sa pamagitan po ng Biblia, mas higit pa po nating makikilala ang Panginoong Jesus. And through studying the Scriptures, through studying the Word of God, ito po ay benepisyo po sa atin para po tayo ay mag-grow. Spiritually, para po tayo ay mag-grow. Kung paano pong ang mga bata ay nasasabik sa gatas ng ina, tayo din po na mga Kristiyano at mananampalataya ay nasasabik po doon sa pagkain ng atin pong mga kaluluwa. At yun po ay ang salita ng atin pong Diyos. At ang sabi po, through hearing and hearing, ang salita ng Diyos, ito po ang nakapagpapalakas po sa atin at nakapagpapatatag ng ating pong pananampalataya. Sabi nga po, hindi po sapat na nakilala lang po natin ang Panginoong Jesus. Hindi po sapat na tinanggap po natin siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas po natin. Napakahalaga na nakakadalo po tayo at nakaka-attend po tayo sa mga life groups, especially po sa atin pong worship service, at nakakapakinig po tayo dahil po yun yung nagbibigay po ng lakas sa atin pong mga spirito. Dahil nga po ang sabi kung paanong pinapakain po natin ang atin pong kung paano kumakain po tayo ng ating pong pagkain sa araw-araw, ganun din daw po natin dapat pakainin ang atin pong spirito. We can't grow and mature in our faith without engaging with the Word of God. Hindi po tatatag, hindi po lalakas yung ating pong pananampalataya at hindi po tayo magmamature bilang mga Kristiyano kung tayo po ay hindi mag-i-immerse, kung tayo po ay hindi mag-aaral ng banal na kasulatan ng ating pong Diyos. Pangatlo po, obedience. Abiding in Christ, pagsunod sa ating Panginoong Jesus through our obedience. In John chapter 15, verse 10, when you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Kung tayo daw po ay tunay po na mga disciples at tunay na mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesus, makikita daw po yon sa atin po. Actually, sometimes nga po, hindi po natin kailangan sabihin at hindi po natin kailangan sabihin pa na ako ay Kristiyano, ako ay mananampalataya, ako ay believer of Christ. Hindi daw po. Nagmumula dapat sa atin through our actions, through our words, and through our deeds, and through our obedience, doon po makikita kung tayo po talaga ay tagasunod ni Kristo. If we are truly His disciples. Sabi po, the word disciples mean learn from your master. Natututo sa kanyang master. Tayo po, sino po ba yung master natin? Si Jesus, ang Panginoong Jesus. So kung paano po ang Panginoong Jesus, nung siya po ay narito sa lupa, ay sumunod sa kanya pong Ama. Just as Jesus obeyed His Father, ganun din daw po ang bawat isa po sa atin. Abiding in Christ is made possible because He has set the example. Meron na pong unang nagpakita kung paano po ang tamang pagsunod. Meron na pong unang nagpakita kung paano dapat sumunod. And we abide in Christ as He abides in the Father, the vine dresser. Tayo po ay sumusunod sapagkat una na po ang Panginoong Jesus na nagpakita ng kanyang pagsunod sa kanya pong Ama. Lagi nga po nating binabalikan, kung hindi po obedient ang ating pong Panginoong Jesus, baka po nag-eskapo na lang po siya. Baka po tumakas na lang po siya nung sinabi pong siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Baka po umalis na lang po siya. Pero dahil po, ganun na lamang yung pag-ibig ng ating pong Panginoong Jesus at ganun na lang yung kanyang obedience and respect sa Ama, yun po ay kanyang sinunod. And
Christ's sustenance is the answer. 3 bagay po, bago po ako magwakas. Bakit po sinabi na Christ's sustenance is the answer or Christ is the answer sa atin po, sa bawat isa po sa atin? Christ's sustenance is the answer. Pag sinabi po kasing sustenance, supplication. In number 1 po, ang sabi po dito, Christ's sustenance is the answer. 3 bagay po. First one is the answer to our physical needs. Ang pagbibigay at pagkakaloob po ng Diyos ay sagot sa lahat po ng atin pong mga pangangailangan physically. In John chapter 15 verse 7, ang sabi po dito, "But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted." How generous our Jesus is. Na napaka-generous po ng Panginoong Jesus. Sabi po dito, "If you remain in me and I abide in you, you ask anything, and it will be granted." Ano mang bagay na hingin ninyo, hingin nyo. At ito ay ipagkakaloob sa inyo. At ito ay ipagkakaloob sa inyo. Ang Panginoong Jesus po, alam po natin, sabi niya, "I am the bread of life." I am the bread of life. Kung paano pong pinakilala niya ang kanyang sarili na bread of life, pinapakilala niya din po sa buhay ng bawat isa po sa atin na ang Diyos na meron po tayo ang nagkakaloob ng lahat ng mga kailangan po natin sa physical na aspeto ng buhay po natin. Amen? Ano po ba yung mga physical needs? Kasama po sa physical needs yung pangangailangan po ng atin pong katawan. Yung pangangailangan po natin na makalaya po sa sakit at karamdaman. Yung pangangailangan po natin na magkaroon po tayo ng katawan na healthy. So lahat po yun ay kasama sa sinasagot ng ating pong Panginoong Jesus. Nung niligtas po niya tayo at namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po niya tayo binigyan ng buhay, ng eternal life. Kung hindi kasama po doon, na tinubos po niya ay sakit at karamdaman ng bawat mga taong tunay na tatanggap sa Kanya bilang sarili niyang Diyos at tagapagligtas. So today, ano po yung mga pangangailangan po natin physically? Meron po ba tayo mga sakit at karamdaman na matagal na po tayo nagsasuffer? Meron po ba tayong mga pangangailangan na related sa atin pong kalusugan? Meron po ba tayong pangangailangan na related po sa physical na aspect po natin? So ang sagot po dito, ang sagot po ng Panginoong Jesus at ang paalala po sa atin at ang pangako po sa atin, ask for anything you want and it will be granted. Hingin natin sa atin pong Panginoong Jesus kung ano po yung mga kailangan po natin at siya po ang bahalang magbigay po ng mga ito. Amen po? Narinig po tayo ng Panginoong Jesus kung sino daw po yung nag-amen. Amen. So lahat po ng physical needs na meron po tayo, salamat sa Panginoong Jesus sapagkat siya po ang nagkakaloob ng mga ito. Pangalawa po, financial needs. John chapter 15 verse 4, "Remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is not severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me." Ang paalala po sa atin at nung tayo po ay nagkaroon ng tema na Christ's sustenance is the answer, hindi lamang po yung spirito, hindi lamang po spiritual yung ipinoprovide ng Lord. Hindi lamang po isusupply ng Lord yung atin pong pangangailangan physically, hindi lamang po isusupply ng Lord yung pangangailangan po natin spiritually. Hindi po iniiwan ng Panginoong Jesus yung ating pong mga bulsa nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Lahat po ng pangangailangan po natin, financial needs, siya po yung nagkakaloob. Kaya nga po, bakit ba ito yung tema po natin sa taon po, sa pagsisimula ng taon po ng 2025? Sapagkat alam po natin na ang taon po na ito at ang ating pong declaration that this is the year of breakthrough. Sabihin nyo nga po, this year is the year of breakthrough. Wala pong power, wala pong kapangyarihan. Ang sabi po, powerful daw po yung atin pong mga salita, yung tongue daw po natin powerful. So minsan pa po, let us declare that this year is the year of breakthrough.
Amen. Yung atin pong breakthrough na yon, even our finances, even sa mga kailangan po natin, ang Diyos po ang magsusupply nun. Ang Diyos po ang bahalang magbigay po nun. At hindi po iniiwan ng ating pong Panginoong Hesus yung ating pong mga bulsa nang tayo po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po, di ba ng ating pong Panginoong Hesus, I have come that you may have life and have it to the full. Ako ay naparito upang magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Paano po tayo magkakaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya kung hirap na hirap po tayo financially? Paano po tayo magkakaroon ng buhay na kasiya-siya kung tayo po ay nahihirapan na kumakapit na po tayo sa marami pong kakapitan dahil wala po tayo. Pero ang Panginoong Hesus nangako po sa atin, I will provide even your financial needs. Ask anything and it will be granted. Hindi lang physical needs, hindi lang siya nagpapagaling ng may sakit, kung hindi, even our financial needs ay pinagkakaloob din po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po, yun po yung ating pong tema ngayong taon po na ito. But, a reminder po for everyone that if we want to do or achieve something, sabi po dito, kung nais po natin na magkaroon po tayo ng mga ng supplications sa lahat ng mga pangangailangan po natin, sometimes daw po, dahil masyado po tayong nangangailangan or in need, ibubuhos po natin yung atin pong connection, ibubuhos po natin yung atin pong skills, ibibigay po natin yung own knowledge po natin, ibibigay po natin yung own degree po natin, yung skills po natin, para lang makuha yung bagay po na yon. Without us knowing na tayo na lang pala ay nananangan sa sarili po nating kakayahan. Na gumagawa po tayo ng mga paraan na hindi na po pala tayo, hindi na po pala natin hinihiling at hinihingi sa ating pong Panginoong Hesus. At minsan po, sa pag-abot po natin ng mga bagay na gusto po natin, na even po yung ating pong mga pangarap, malayo na po pala tayo sa ating pong Panginoong Hesus. Lagi pong sinasabi ng ating pong municipal pastor, ng ating pong spiritual director, gaano man po natin abutin yung mga bagay na meron po tayo at gusto po nating maabot, at yung mga pangarap na meron po tayo sa puso po natin, kung tayo po ay malalayo sa Panginoon, wala din po yung mga bagay po na yun. Amen? Gaano man po natin makuha yung mga bagay na meron po tayo, or gaano man po natin makuha yung mga bagay na ninanais ng puso po natin. Pero kung wala po tayo sa Panginoong Hesus, lahat po yun ay wala pong kabuluhan. Lahat po yun ay wala pong halaga. Kaya po sabi po ng kanta, kantahin po natin ng maikli lamang before po tayo mag-end. Sabi po dun sa kanta, ang lyrics po ay, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, ang matupad ko man pangarap at mithi ng puso ko, kung ako'y manlalamig sa iyo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ito po ay isinulat ni Pastor Joey. Ang title po ay Ikaw ang Yaman Ko. Na gaano man po pala natin gawin yung lahat ng mga kaya po natin. Sabi nga po, kahit ibuhos po natin yung lahat ng knowledge, lahat ng skills na meron po tayo sa pag-abot at pagkuha ng mga bagay na meron po tayo. Kung malayo po tayo dun sa pinagmumula ng lahat ng bagay, wala din po pala yung halaga. Minsan pa po, makamtan ko man,
Ikaw ang yamang hinahangad. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at ginang ito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Minsan pa po, awitin po natin Yaman ko, yung chorus. Panginoon, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at ginang ito, ito ang nais ko, ito ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Sa huling pagkakataon po, Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, sa yaman ng higit sa luho at ginang ito, sa luho at ginang ito, ito ang nais ko, ang tanging nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. sana po yun po yung maging dalangin ng ating pong mga puso. Na, Panginoon, ikaw ang yaman na meron ako. Ikaw ang yamang sasapat sa buhay ko. Na anumang bagay na mararating at makukuha ko, pero malayo ako sa iyo, ay ayoko na. Na anumang bagay na ipagkaloob at ialok sa akin ng mundo, pero malalayo ako sa iyo, Lord, wag na lang. Sana yun po yung maging dalangin ng puso po natin sapagkat ang lahat ng bagay, na naman po nating ibuhos ang ating pong effort, ibuhos yung mga bagay at mga kakayahan po natin. Pero kung malalayo po tayo sa Panginoong Jesus, wala din pong halaga ang mga bagay po na yon. At ang lahat po ng yon ay magiging temporary lamang po. Sapagkat ang tunay na yaman na meron po tayo ay ang ating pong Panginoong Jesus. Last but not the least po, our spiritual needs. Sa ngayong taon po, panibagong taon po na kakaharapin po natin, ang pangako po ng Panginoon, siya po ang bahalang magkaloob ng lahat ng pangailangan po natin, di lang financially, di lang physically, even our spiritual needs. In John chapter 15, verse 16, you didn't choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you asked for using my name. And if we abide to our Lord Jesus Christ, we bear much fruit.
In John chapter 15, verse 8, when you produce much fruit, you are my true disciples. Paano daw po malalaman na tayo ay mga totoo at tunay na disipulo ng ating pong Panginoong Jesus? If we bear fruit. In Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So malalaman daw po pala na tayo ay mga tunay na disipulo at tagasunod ni Kristo kung meron po tayo ng mga bagay na yon. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. And in growing and bearing spiritual fruit is an opportunity to lean on Christ to sanctify us. And in John chapter 15, verse 6, ano daw pong ginagawa dun sa mga, useless na branch? Ano daw po yung ginagawa dun sa mga hindi na nakakonect pa dun sa vines? Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into pile to be burned. And he cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Kaya po pala, tayo po mga Kristiyano, kahit po tayo ay matagal na pong mananampalataya, ay hindi pa rin po tayo exempted sa mga hamon at laban ng buhay. That is pruning. Yun po pala ay pruning para yung grapevine ay mas mag-bear ng fruit, mas mag-bear ng ubas, inaayos, ginugupit yung mga hindi na dapat at hindi na kailangan pa na naroroon. So ganun din daw po pala tayo. Kaya po pala, tayong mga Christians, kahit gano'n na po tayo katagal, kinokorek pa din po tayo. May correction pa din. Meron pa din po palang pagtatama. Meron pa din po palang pagsasaayos. Kaya po we can say na, alam ko naman na yung lahat. Natapos ko na kaya ang Bible. Napag-aralan ko na kaya ang Biblia. Kaya po pala hindi natin yun pwedeng sabihin kasi even po yung grapevines, pinuprune, inaayos para mag-bear pa ng maraming fruit. Ganon din po tayo ng mga disciples at mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Kaya hindi po tayo exempted sa mga hamon at laban ng buhay. Sapagkat through that, mas napapalakas po tayo at mas nagiging matatag po tayo sa pamamagitan po ng mga bagay po na yon. At ang sabi po, to close po, ang sabi po dito, abide in me and I in you and have an abundant life. Napakasimple po ng ating pong conclusion. Pero naglalaman po ito ng lahat ng mga pangako ng Panginoong Jesus. Na bago po natin matanggap yung promises ng buhay na ganap at kasiya-siya, yung buhay na may provision sa ating physical needs, sa ating financial needs, sa ating spiritual needs. May isang bagay po pala tayo. We have a task on our hand. Meron po pala tayong task na dapat pong gawin. If we want to bear fruit, kung nais po nating magbunga po tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga disciples ng ating pong Panginoon, dapat po pala may isang bagay po tayo na gawin. Ito yun po ay mag-abide, mag-stay, mag-continue sa atin pong Panginoong Jesus. Manahan sa atin pong Diyos. Manatili po sa atin pong Diyos. Manahan sa Kanya pong presensya. Manatili po sa atin pong Panginoong Jesus. Sapagkat lagi po natin yun naririnig na hiwalay po sa Panginoong Jesus, wala po tayong magagawa. Kahit gaano po tayo kagaling, kahit gaano po tayo katalino, kahit gaano po tayo kalakas, kung malayo po tayo sa ating pong Panginoong Jesus, hindi po tayo magbe-bear ng fruit. Malayo po tayo sa ating pong Panginoong Jesus, hindi po natin makakamtan ang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya po, ang paalala po sa atin ng Lord, abide in me and I in you. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. At hingin ninyo ang inyong maibigan at ito ay aking ibibigay. Kaya sana ang maging prayer po, panalangin ng puso po natin ngayong umaga. Lord, hindi na po ako lalayo. Lord, hindi na po ako aalis.
Dahil yun po yung inaasam ng puso ko. Yung manahan sa iyo, yung manahan sa presensya mo, sapagkat sa presensya mo at sa iyo, may buhay, may lakas. Kung paano pong ang halaman para po ito ay lumaki, ay kailangan ng tubig. Ganon din po tayo. Kailangan po natin ng Panginoong Hesus sa atin pong mga buhay. Lord, hayaan mo ang buhay po namin ay hawakan mo at hindi na po kami lumayo sa iyo. Nais kong malaman sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka. Ang sambahin ang siyang mithigo. Ang siyang Sabi po, 1,000 days cannot compare to the presence of the Lord. 1,000 days cannot compare to 1 day sa court ng ating pong Panginoong Hesus. Minsan pa po, nais kong mamasdan, Panginoon, ang iyong kagandahan. Nais kong malaman sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang nais ko. Hindi nalalayo, ang pag-asa. habang dahan-dahan po tayong tumatayo in the presence of the Lord, Napapawi ang pangamba sa piling lubos ang pag-asa, lubos ang pag-asa sa piling mo, sa piling mo. Galakay umaapaw sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba, sa piling mo, sa piling, lubos ang pag-asa, lubos ang pag-asa, sa piling mo, kaya kayo umaapaw sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba sa piling mo, lubos ang pag-asa sa piling mo, sa piling mo, galak ay umaapaw. umaapaw Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo, sa piling mo, napapawi ang pangamba, sa piling mo, lubos ang pag-asa. sa piling mo, galakay umaapaw Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Yes, Lord.
bilang pangako sa ating pong Panginoong Jesus. Kita, O Diyos aking Yes, Lord. minamahal kita ng buong pagsinta, sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, mithin ang Manahan sa piling mo, manahan sa sapagkat sa piling mo ay may kalayaan. bigay lugod sa'yo. Sa piling mo ay may katiyakan. Sa piling mo ay may kasagutan sa mga panalangin. Mahalin at sambahin. Mula po sa kaibuturan ng ating pong mga puso, ito ang nais ko. Yes, O Lord. Manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko. Inaasam ng puso ko, Ika'y mamasdan ika'y mamasdan. at sambahin. Sa malakas na tinig po ng bawat isa, ito ang nais ko. Huwag po natin sayangin ang panahon to commune with our God. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sampayin, Panginoon. So Lord, ito ang nais ko, bitin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko. Ito ang dalangin Yes, Jesus, inaasam ng puso ko, ko, ika'y mamasdan, ika'y mamasdan. mahalin at sa minsan pa po, ito ang nais ko, Panginoon, ang manahan sa piling mo. Ito ang nais ko, Muli po nating ipangako sa ating pong Panginoong Jesus. Manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Yes, Jesus. Inaasam ng puso ko. As we commune to our God, we will sing, ito ang nais ko. Yes, O Lord.
sa piling mo. Sa huling pagkakataon po, yes, Lord. For the last time, Lord, wala po kaming ibang nais kung hindi ang manahan sa presensya mo. Magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko. Inaasam ng puso. Ika'y mamasdan, mahalin, at ito ang dalangin ko. Ito ang dalangin ko. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Let us make a promise to our Lord that we will stay in Him, continue with Him, and in Him. Na tayo po ay mananatili sa atin pong Panginoong Jesus. That we will abide. Hallelujah. Panginoon, wala po kaming ibang pupuntahan kung hindi sa iyo. Sapagkat ikaw po ang pinagmumulan ng buhay. Ikaw po ang nagbibigay ng buhay. At kung malayo po kami sa iyo, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kung malayo po kami, Panginoon, sa iyo, wala po kaming kayang gawin. At kung malayo po kami sa iyo, Panginoon, hindi po kami mamumunga. Kaya naman, Panginoon, ang dalangin po namin sa amin pong mga buhay, ang desire po namin na manatili sa iyo. Kasabay nito ang panalangin, Panginoon, na nawa ikaw po ang humawak sa amin. Sapagkat kapag ikaw ang humawak sa amin, hindi mo po kami bibitawan. Panginoon, hayaan mong manahan kami sa iyong presensya. Sapagkat sa presensya mo ay may kalayaan. Sa presensya mo, Panginoon, malaya po kaming nakakaiyak. Malaya po kaming nakakapanalangin. Sa presensya mo, Panginoon, malaya po ang aming pong pagpupuri po sa iyo. Sapagkat sa presensya mo, Panginoon, matatagpuan po namin ang iyong pag-ibig. Marami pong salamat sa iyong imbitasyon, Panginoon. That if we remain in you, and you remain in us, we can ask anything and it will be granted. Ito po ang aming pong panghahawakan
that your sustenance, that your supplications is enough for us to provide our physical needs, our financial needs, Lord, and even our spiritual needs. Lord, for anyone na nananalangin, Panginoon, na magkaroon ng anak, sino man po sila, Panginoon, hindi ko po sila kilala. But we believe, Lord, na ang mga imposibleng bagay ay posible sa iyo, Panginoon. At ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon, hawakan mo po siya. Hawakan mo po sila, Panginoon. At patunayan mo pong ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala at walang imposible po sa iyo, Panginoon. At Lord, sa umaga pong ito, kung sino po ang nananalangin na magkaroon ng kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman, hawakan mo po, Panginoon, ang kanila pong mga katawan. Hawakan mo po sila mula sa kanilang ulo hanggang sa kanila pong talampakan. At ngayon pa lamang we declare that they are healed. Na magaling na po sila, Panginoon. We declare na malaya na po sila sa sakit at karamdaman. We declare that you are the great physician. Ikaw po ay makapangyarihang Diyos. Ikaw po ay Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Kaya naman, Lord, they will testify your good deeds. They will testify, Panginoon, kung ano po ang ginawa mong pagpapagaling sa kanila pong buhay. At Lord, habang kami po ay nasa iyong presensya, habang kami po ay nasa iyong mahabaging trono, we also pray, Lord, for those who are bankrupt. We pray, Panginoon, for those who are struggling financially. We declare, Panginoon, that this year is the year of breakthrough. That you will sustain their needs. That you will provide their needs, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan. And as you bless them, Lord, they will continue to bless other people. Na habang pinagpapala mo po sila, pagpapalain din po nila ang ibang tao. Those who will asking, kung sino man, Panginoon, ang humihingi, kung sino man, Panginoon, ang nananalangin po sa iyo, ano man po ito, ikaw na Diyos ang nakakaalam po nito, Panginoon. At ang pangako mo, ask anything in my name and it will be granted. At ngayon, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong mahabaging trono. Ano man ang panalangin ng iyong mga anak, malaya ka, Panginoon. At inaasahan po namin at ang aming pong pananampalataya, ito po ay pagkakaloob at ibibigay mo. Hindi ka po Diyos na maramot. Ikaw po ay Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Maging kung sino man, Panginoon, ang nanghihina at nanlulupaypay, sa pagpasok, Panginoon, ng taong 2025, sa mga susunod na mga buwan, papatunayan mong ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, na kami po ay parang mga agila na paiilanlan, Panginoon. Na mananatili po kaming malakas sapagkat kasama ka po namin. Salamat, Panginoon, sapagkat mabuti ka pong Diyos, mahabaging ka pong Diyos sa amin pong mga buhay. Salamat sapagkat sapat ang iyong presensya, sapat ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin pong mga buhay. We also pray, Lord, for those who are watching sa kanila po, sa amin pong YouTube channel. Ano man, Panginoon, ang panalangin po nila, ano man ang ninanais ng puso po nila, ikaw po ang bahalang magkaloob po nito. Give them strength, Lord. Guide them, protect them, Lord. Heal them. And we declare, Lord, that if you are with us, this year will be a year of breakthrough. Marami ka pong sasagutin na mga panalangin. Marami ka pong sasagutin, Panginoon, na mga prayer items, na mga prayer requests. Mauubusan po kami ng oras sa aming pong mga testimony sapagkat ikaw na Diyos ang magsusupply ng lahat ng kasagutan sa aming pong mga panalangin. Yes, Lord. We will give glory to you. Salamat sapagkat alam po namin
na sa pagtugon mo sa amin pong mga panalangin, walang ibang maitataas kung hindi ang pangalang Jesus. Kung hindi ang pangalang Jesus. And as we worship you, bubuhos, Panginoon, ang pagpapala sa amin pong mga buhay. Salamat, salamat, O Diyos. Ngayon pa lamang, as we start this year, we believe that you will continue to do great things in our lives, that you will continue to do marvelous things in our lives, Lord. Salamat, O Lord. Ito po aming pong panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na mga pangyarihan, ang bawat isa po ay magsambit at magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless us all po.